Coach Tay Bundit hindi magiging head coach ng Alas Pilipinas dahil na aksidente? Vanny Gandler and Erica Santos nakuha na ng team. Confirm sa ang team sila ka napunta. PNBF President na si Tony Boy naghahanap ng mga bagong players kapalit ng mga hindi o ayaw maglaro ngayon sa SEA Games at AVC 2026 ng mga dating Alas players. Sino-sino kaya ang possible na maging player? Lahat natin pag-uusapan this video, kaya before that guys, please naman huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell for more PBL, UAAP volleyball updates sa Pilipinas. Maraming salamat sa support, pa-like and share na rin. And avail na kayo, Creamland Chocomucho t-shirt at gamitin ang aking link para sa discount. Confirm, Vanny Gandler ng Signal at Erica Santos talagang ibinunyag na ng kanilang management at One Sports na napunta sila sa Capital One Solar Spikers. Kaya pala grabe ang mga post sa social media na talagang malakas ngayon ang Capital One. Bali-balita rin noon na talagang Creamline daw si Vanny, ngunit bigla itong lumiko. Grabe ata yung offer sa kanya, at syempre alam naman natin malalakas na rin ang nasa Creamline, kaya naman syempre nag-decide siya na mapunta sa ibang team para lumakas naman lalo ang Capital One. Grabe, kompleto sila, may Bella Belen pa. At aantayin pa natin kung sino-sino pa ba ang recruit ng Capital One dahil napakalakas nila ngayong conference sa paparating. Kaya guys, excited na ba kayo makita silang maglarong kasama si Bella Belen? Pa-comment nga dyan sa baba. Coach Tay Bundit mukhang hindi makapag-coach dahil nga na-accident siya sa car sa Thailand. Grabe, get well soon Coach Tay Bundit, at sana sa pagbalik mo ay talagang magaling ka na at maturuan mo ang ating Alas Pilipinas Women's para lalong lumakas at talaga namang makipagbakbakan sa iba't ibang bansa sa Asia. Kaya naman syempre pagdasal na lang natin ang mabilis sa paggaling ni Coach Tay. Samantalang abot sa Alas Pilipinas naman, nagsalita na ang bagong president ng PNBF na si Tony Boy Liao, kung saan ay naghahanap sila ng mga papalit sa mga umalis o ayaw maglaro sa Alas Pilipinas Women's. Kaya nakikiusap siya na talagang kung sino ang available, kahit yung mga datihang player ay talagang dapat mo-confirm agad para naman mag-training agad at magkaroon ng connection sa isa't isa. Kaya guys, grabe, anong sa inyo about sa pamunuan ng PNBF sa paghahawak ng ating women's volleyball team na Alas Pilipinas? Okay ba sila o di naman kaya parang ayaw na ng mga players dahil may sistemang hindi maganda? Comment your thoughts na lang. Maraming salamat, hanggang sa muli.